Welcome guys sa ating educational webinar. So tutorial tayo kung paano kopyahin yung TradingView platform natin, yung settings, no? So if gagawa ka ng new account sa TradingView, so naka-default siya. So mas maganda, so copy nyo na lang yung settings natin para maayos yung pag-chart analysis. Then dito rin kasi natin i-install yung trading system natin, i-implement natin yung system sa TradingView para pwede nyo na gamitin sa mobile version, no? So, yung unang gagawin natin, so mas maganda gawin nyo to sa desktop or PC. Then, i-save layout nyo din para pwede nyo rin kopyahin yung sa mobile version, no? Nakasave yung template, no? So, unang gagawin natin, gagawa ka muna ng account, no? Example dito, so, pupunta ka dito sa chart mo. So, unang gagawin mo natin dito, punta ka sa account mo sa left side. So, muna natin. So, sa upper left, makita nyo to account nyo. Then, to make sure naka-on yung dark theme, no? Yung default kasi kulay white, no? To make sure default natin to as dark color, no? Para mas maayos tignan sa chart, sa mata. So after nun, kailangan rin gawin is copy natin yung settings natin sa current account natin. So i-send ko sa inyo yung link na ito, no? So copy link. Then i-send ko sa inyo yan. Then ipipaste nyo siya sa desktop nyo sa link, no? Paste nyo yan. Then ito yung lalabas, no? So, lumabas na yung settings natin. Para makopyahan, click nyo lang yung copy sa upper right, no? Itong click copy natin. Then after nyo maklik copy, may lalabas sa ganito. So, hindi nyo kailangan mag-upgrade ng plan. So, para ma-bypass yan, kailangan nyo i-delete yung current chart nyo. So, para mapunta sa current chart, punta kayo dito. So, sa trading view, lagay nyo lang account nyo. Then, pupunta kayo dito. Then, click nyo lang yung any market, no? Then, pupunta kayo dyan. Click nyo lang yung see on super chart. So, then, ito na yung default na template natin. Yung gagawin lang naman natin dito is i-delete natin yung current layout, no? So make sure hindi siya naka-auto save. So para ma-delete natin 'to. So kuwari lagay ka muna ng chart para hindi siya mag-save, no? Make sure lang natin gumagana yung gagawin natin. Kuwari lagay ka ng line para hindi siya mag-save. Then click niyo lang 'tong manage layout, no? Sa upper right, katabi lang ng name ng template or yung layout. So click niyo lang yung open layout dito. Then lalabas 'to. Click lang natin yung remove. Click yes. Then may lalabas sa ganito. Click nyo yung cancel, no? Para hindi siya mag-reload. If nag-reload siya, gagawa ulit yun ng panibagong template, no? Hindi natin gagawin yon, cancel. So after mo cancel, punta ka dito sa link na sinend natin, no? Ito, yung copy natin yung settings, balik ka dito sa link, no? So ito yung link na copy mo, no? I-send natin yan sa'yo. So ulitin natin. Ang gagawin lang naman natin is click copy. So yun, pwede na tayo gumawa ng bagong layout ng chart natin. So lagyan nyo lang yung name. So lagyan natin, for example, FTA. Click save. Then magpo-proceed na tayo dito sa chart natin. So close na natin yung iba. So ayan, since na-copy na natin, naka-save na siya sa layout natin, di ba? So lahat ng settings ng candle chart, yung time frame, naka-save na yung lahat, no? So yung dito lang sa upper right, pwede nyo ayusin yan. Minsan kasi hindi yan nakaka-save eh. So may dami nakalagay na check, no? Pwede nyo alisin yan. So ito lang itira natin yung logo and yung change percent. Yung dalawang naka-check yan. So ayan, maayos na, no? Ang gagawin lang naman natin, next step naman is itong mga drawing tools, no? Kailangan natin i-save template. So kailangan natin i-save template yan. Ang gagawin lang naman natin itong horizontal line. Ginagamit natin itong pag-plot ng key levels, no? Click lang, right click, then save as, no? So lagyan nyo lang yung name yung template na gagawin natin para maging default setting natin yan, pati ito.
So, ganun lang gagawin natin, save as lahat yan. So, after mo ma-default lahat, no? Yung gagawin lang naman natin is, kuwari sa left side, so kailangan natin ma-familiarize dito sa mga tools, no? Kung anong ginagamit natin. Example, itong horizontal line. Yung default niyan is kulay blue. So, since maayos na yung settings natin, kuwari, kulay blue, no? So, ay yung default settings. Click nyo lang, right click. Then, click mo yung template na sinave natin kanina. Then, click mo yung line. Para, ayun lalabas. Para if next time na magdodraw ka ulit, automatic na nakasave yung template. So, ganun lang naman gagawin natin. So, same rin gagawin sa iba, no? So, ganun lang naman gagawin natin para makopya lahat ng settings, no? So, para makita yan, long position, short position. Ayan, ganyan. Ganyan lang gagawin natin, save template natin. Paano ba makita yung ibang settings? So, ito naman. So, rectangle. Yung arrow. So, ayun lang naman mga tools na ginagamit natin, no? So, after mo ma-save lahat, no? So, click mo na yung auto-save, no? Or Control S para automatic mag-save yung layout natin. So, ayan. Para if nag-open ka ng chart, so automatic nakalabas na yan, no? Delete na natin to. So, papunta lang sa chart natin. So, ito yung sarili mong chart, no? Naka-save na yung template. So, ayan, okay na. So, dito naman sa trading system, pakita ko sa inyo kung paano yung system natin. Pwede natin i-add natin yan. So, soon i-release natin yan. So, add ko muna. Ayan. So, example dito. So, yung key levels ay same lang siya sa MT4 version, no? Pati yung arrow signal, no? Buy and sell signal, parehas lang. Then, same rin yung bias natin sa taas, no? Pwede natin customize yan. Pwede natin lipat sa baba. Bottom right. Then, pwede natin lakihan yung bias natin. Liitan. So, yung settings guys, default na siya. Pwede natin, wag natin ibahin yung time zone. So, wag natin ibahin yan. Ito naman, may settings tayo na pwede natin i-hide yung mga signal, no? Para hindi siya magpakita sa chart. Then, yung key levels, pwede natin i-hide, no? So, right now, yung default niya is nakashow lang yung isang key level. Pwede mo uncheck yan para lumabas lahat ng key level, no? At 4 yung default. Then, yung default settings ay isa lang lumalabas. Then, force 8 key levels or all 8 key levels, no? So, right now, gamit natin yung itong 4 na key levels. So, pwede rin natin hide yung key levels dito. Yan. So, right now, ito yung default, no? Then, pwede natin i-customize yung settings natin dito. Pwede yung solid line. Pwede natin ibahin yung color. Yung line style, no? So, pwede natin ibahin. Ito naman yung vertical line. So, wag natin ibahin to dahil 1 PM yung default setting nito. And pwede nyo ibahin dito yung color, line style. And ito naman sa table, pwede natin ibahin to. Pwede natin gawing yellow, red. Hindi pwede red. So, ayan. Pwede natin ibahin yung color ng table, yung text, no? So, default yan is color black, no? Para transparent siya. And style. So, recommended ko is wag nyo ibahin yung mga ibang settings, no? Lalo na sa mga time zone and yung vertical line. So, pwede nyo naman i-hide yung arrow signal natin or yung key levels or kung ilang key levels gusto nyo magpakita sa chart, no? And pwede nyo ibahin yung position ng table natin or yung market bias natin. Pwede natin ilaki yan. Ayan. So far ay yung settings natin. Makita natin dito yung signal, no? Kanina sa gold, buy signal.
So, yung arrow up na yan, buy signal, tumaas siya ng 300 pips. Then, key level dito. So, pakita natin yung apat na key level. So, ni-retest na market yung key level sa taas. Ayan, makita natin. Nag-bullish move siya. Then, kahapon naman may mga buy and sell signal tayo dito. Then, sa H1 may buy signal tayo nung Wednesday. And sell signal naman sa Thursday. Sa Wednesday, Thursday. So, ayan lang sa market update natin, no? So, soon i-release natin yung trading system and pwede gamitin sa TradingView mobile version and desktop, no? Same lang siya sa MT4 version, no? Na-implement lang natin sa TradingView platform. So, ayan lang guys sa tutorial natin. So, make sure yung settings ng TradingView is nakopya nyo. Then, sa mobile version, automatic magsi-sync yan, no? If i-click nyo yung template nyo, basta naka-save tong template, no? So, ayan. So, ayan lang sa guide natin.